Afternoon po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel na inyo pong lingkod. So today is June 12, 22, 2026. Tayo ngayon ay dito sa may center sa may Bonifacio Technology sa 34th Street, Bonifacio Global City. At dadalhin po natin sa may SMDC Fame Mall sa may Highway Hills, Mandaluyong po yan. Okay, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman, sakasakali naman po ang bait ninyo mga kangiti. Kahit na in-affirm na ng Court of Appeals, inakyat niya sa Korte Suprema. At nanalo siya, partner. Pero yan mismong kaso na yan, ang ginamit in a later case, partner, para maging batayan. Kasi doon may pronouncement ang Korte Suprema. Hindi yung homosexuality ang ground, kundi yung concealment of homosexuality. Dito sa later case, sinight yung kaso na yun. At dito napatunayan ng petitioner na talagang itinago sa kanya. Kasi ang circumstansya dito, partner, sila ay kumbaga nagligawan o nagkakilala social media. Nag-meet sila a few times. After 3 years, nagpakasal sila. At hindi pa tapos yung 5 years, pagkakasal nila, after 2 months, lumipad kasi OFW yung lalaki. Lumipad na. At during the 2 months, nag-initiate yung babae ng sexual intimacy. Maraming dahilan yung lalaki. Oo, so parang, at maraming instances, partner, nag-initiate yung lalaki ng away, naghahanap ng away. So para Hindi hindi, ba psychological abuse na rin yun? pero kumbaga para makaiwas dun sa pagiging intimate, sexually and physically intimate. At lahat yun ay, kumbaga, tinignan ng korte. At, kumbaga, yun din, kumbaga, nung nagkakaroon na ng duda yung kanyang mapapangasawa before, inassure niya, hindi, lalaki talaga ako, magpapakasal tayo. So doon yung elemento na yun na parang pinasisinungalingan yung lahat, para sinasabi ng korte, yan yung indication na tinatago mo dati. Kaya doon, napatunayan na may fraud, napatunayan na may, kumbaga, hindi sinabi lahat o itinago niya talaga yung kanyang homosexuality. Sapat yung ebidensya para masabi na vitiated yung concept nitong babae. At doon, kumbaga, hindi man nagtagumpay dun sa naunang case, dito sa pangalawa, yun pa rin ang nagamit na legal basis or procedure para mapawalang visa ito kasal nitong dalawang OFW partner. Meron akong question po dito. I'm sure marami. Kanina pa tumataas ang napapalitan ng kaso. Hindi, di na-anal sila or nagamit yung cases ng other cases. Magkaiba po yun, magkaibang kaso. Okay. Pero paano po yan kung nahuli po itong isang lalaki na meron pong hinahalikang ibang lalaki? Yeah. Pasok pa ba yan sa adultery or concubinage? Ang ganda ng tanong kasi tandaan natin, marital infidelity ay una, ground for legal separation. Hindi. Ang ground for annulment ay psychological incapacity. Yung kanyang panganaliwa, pwedeng indication yun ng kanyang failure or incapacity na maging tapat. Pero yung mismo, kumbaga, yung mga third party, yung mga pagtataksil, hindi siya mismo sapat yun kung ang pinag-uusapan natin ay
sinasabi natin juridical antecedent sa psychological incapacity, natatandaan mo yung discussion natin, dapat before, during, and after. Yes, tama. Yun ang, kumbaga, psychological. Ipapakita mo na dati na. Kung kaya nga parang walang kasal. Yun yung annulment. Parang walang nabungasal. Pero yung mga grounds sa legal separation, pwede yan after the marriage nangyari. At kung hindi mo mapatutunayan, halimbawa dun sa homosexuality bilang ground or as an indication of psychological capacity ng merong indikasyon before, hindi ka kakatigil kasi wala yung key element ng juridical antecedent. Kailangan na natin baguhin itong batas na to. Kailangan ng mas madaling paraan para makawala sa isang relasyon na wala rin patutunguhan kung hindi naman kayo magsasama bilang mag-asawa talaga dahil ang gusto ng isang partido yung kapwa niya babae o kapwa lalaki. Pero paano po ito niyan, for example, yung legally separated? Hinahanap mo na yung tao na magmamahal sa'yo. E paano yun? Hindi kayo Kasal ka pa rin. Kasal ka pa rin. Dun sa tao na hindi na makikita. Hindi ka pwede makipagtalik, hindi ka pwede makipagrelasyon sa dahil nananatili obligation hanggang kasal kayo nandun ang obligation of fidelity, mutual love, and respect, support. Nandun pa rin, partner. Kakaiba yan kapag natigil na or pinutol na ng kasal dahil sa annulment. Yan, wala na yung obligation. Ayaw ka na, gano'n. Ang expert sa larangan ng annulment. Pero pag legal separation, nalulungkot ako kasi kapag kasal kayong dalawa at di nangyari dun sa isa, obligasyon mo yung tao yun. Kasi ikaw ang legal spouse, kahit hindi na kayo nagsasama. Tama ka dyan. Ang ari-arian, gano'n din. Correct. Kasi mag-asawa pa kayo. Pero yung ari-arian, sa legal separation, pwede na Pero yung paano kapag, for example, yung burial arrangement, Oo. medical Siya pa rin ang may karapatan doon, partner. Kasi nga, kung under the civil code, yung katawan, yung pamo, pag ikaw ay namatay, magiging ari-arian ka na lang. At syempre, kung sino yung mga heirs mo, in this case, yung surviving spouse, legal wife mo pa rin siya. Siya pa rin ang may karapatan kahit na meron ka ng kinakasama. Kasi sa mata ng batas, illegal yun, hindi yun bibigyan ng legal na epekto or bibigyan ng benepisyo yung mga lumalabag sa batas. Kasi imagine mo to, no? Yung, before yung tayo mag-wrap up, may realization lang sa discussion natin. Example yun, may mahal, example tayo, mag-asawa tayo, ikaw, gusto mo kapwa mong lalaki. Hindi ka makawala sa relasyon. Nasa-file ka, dinaan mo sa korte. Tapos Korte Suprema, mismo magsasabi sa'yo, hindi kayo pwede mag-iwalay, hindi naman enough yung patunay mo. Mag-iwalay kayo. Kahit ikaw na trauma na, ng all kinds of trauma, yung sa relationship. Pero tandaan natin yung sinasabi mo kanina, halimbawa yung marital infidelity, hindi ka naman walang legal na remedyo kasi meron ka ng RA 9262, di ba? So, yung mga gano'n, pero syempre, iba, pwede mo siya kasuhan ng kriminal, pwede civil, pero kasal pa rin kayo. Wala ka pa rin wala. Parang nakakalungkot lang yung realization ko sa ating mga kababayan po, no? Especially yung mga stuck sa toxic relationship. Nakadaan ka sa napaka-tedious na Multas na karayos talaga. like talaga wala ng proseso niyan. So you have to, sana ganyan din, no, bago ka pakasal, tumama ka sa Korte Suprema, patunayan niyo muna mahal niyo talaga yung isa't isa. It's just and then yes, maglakad kayo na kayo pag pumayag ang Korte Suprema. Kasi hirap may walay partner. Mahirap po sa ating batas. But anyway, sa ngayon po, ay magbibigay daan po muna kami sa ilang mga paalala. Tulong po muna tayo mga kapamilya, mga 2 minutes lang gano'n. Pero huwag po kayo bibigyan, magbabalik po po ang Hello! Panginginig o chill, pananakit ng ulo, yan, o katawan, pagsusubang, at pagsilaw ng
Center dahil nakamamatay ang sakit na ito kapag hindi sinagapan. Hemovision gamot na po sa leptospirus ay iyon lang dapat kapag may reseta ng doktor. Kaya lagi po tayong mag-ingat dahil bawat buhay mahalaga. GGGCMM Numero 1 sa aksyon. Ang mabuhay ka, hindi na pinatatagal. Ilabas yung ginawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na labumbri. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Pure Pascual po, but easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta labumbri, Plemex. Vitex Segundo F is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta labundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Sa ating pang-araw-araw na buhay, Here po, ano po? Opo, tapos Manila. Punta pwede yun mong sa ikwento yan. May maghihiling sa'yo. Ako to, si Chang Abi. Kasama si Chang Abi Perez. Ah, ito? Lunes hanggang Biyernes. Ah, doon pa sa kabila? Yes, yes. Sa kanila. Like other, ano dapat. Ah, mall pala ito. Mall tsaka condo po sa taas. Oo. Hello, attorney yan! Ito yung pambalitang kumpirmado at sigurado ang ihahatid po natin ngayon. And then, yeah, papasok tayo din sa kanila. Tama. Very good. Ayan. Ayos ang linya. Liderato ng Senado, kinakabahala ang insidente ng karahasan sa mga paaralan. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Senado at ni Radyo Patrol, Robert Mano. Robert, magandang hapon. Magandang hapon, Atty. Naalarma si Vice President Ping Gatchalian sa sunod-sunod na insidente ng karahasan sa mga paaralan matapos ang naganap na pamaring sa isang high school sa Tacloban City. Ayon kay Gatchalian, lubang nakababahala ang school shooting sa Talote National High Ito po, School. no? Ating itatawid ng Yes, tatlong alam ko. mag-aaral at ikinasugat ng ika-5 iwaba. Bagamat naaresto mga suspect na nawagan ng Senate President na tiyakin mga panagot sa mga may sala. Binigyan din ni Gatchalian na noong nakarang linggo ang ay 7 estudyante Ito, ingat po ma'am. God bless po. Salamat din po. sa mga paaralan sa Cavite dahil dito iniigayat niya ang Department of Education na magbigay ng agarang psychosocial support at sa mga apektadong mag-aaral, guro at kawani ng paaralan kasabay ng pagpapatibay ng mga hakbang sa seguridad sa mga paaralan sa buong bansa. At given Ayan, na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat po at God bless. Paalam po muna pansamantala at tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po muna pansamantala. This is Jam, the Filipino channel ang inyong pong lingkod. Paalam po.